Pwede po ba makikisabi muna sa iyong katabi? Ang buhay mo kay Kristo. Paganda ng paganda. Paayos ng paayos. Pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. I am very blessed to be here. Napakasarap po na umuwi sa ating pong bayang Sinilangan. Lalo na po at may mga bago na po tayong mga leaders ngayon ng ating bansa. I'm very excited. Very optimistic po ngayon ang aking tingin sa lalakbayin po ng ating bansa. Kayo rin po ba? Amen. So sino dito yung mga bumoto last Monday? Taas ang kamay. Yun. Sino naman yung hindi? Nahiya. Okay. Sino naman yung nanalo yung binoto niya? Sumigaw ng hallelujah. Ayun, alam na kung sinong binoto. Praise God. Are you excited today? Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, excited ako. Dahil may gagawin si Lord. Praise God. Sino ho dito yung nakaranas ng maglayas? Meron po ba? Lumayas ka sa inyong bahay? Ako ho dati. Araw-araw po. Ako naglalayas kasi lagi ako nasa tambayan. Nasa layasan. So araw-araw ho ako naglalayas. Pero I mean po yung tipong naglayas ka na, sawa ka na sa iyong buhay, sawa ka na merong nagdidikta sa'yo, na may nagsasabi sa'yo kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin, kung ano yung dapat mong isuot at hindi dapat isuot. Yung tipong babalutin mo na yung iyong mga damit, kinukuha mo na lahat ng damit mo sa cabinet at inilalagay mo na sa isang malaking bag na Adidas. Okay? Pagkatapos palihim kang lalayas, itinataon mo pang gabi, oras ng gabi. Unti-unti ka nang lumalakad palabas ng iyong bahay, palayo at ikaw ay sasakay ng bus patungo sa isang napakalayong probinsya. Kumbaga ikaw ay taga-Alangilan, sumakay ka ng bus papuntang Kumintang. Yan, layo. Galing. Palayo ka dun sa dati mong buhay na sawa ka na. Sino ho yung nakaranas maglayas dito? Meron po ba? Ayun, may iilan. Meron po akong kilala. Siya po yung naglayas. Bukod po sa kanyang paglalayas, ay kinuha pa ho niya yung kanyang mana. Pagkatapos po niyang makuha, siya po yung nagpasarap buhay hanggang sa naubos niya hong lahat ng kanyang minana. Kumbaga, buhay pa po yung kanyang ama, kinuha niya na ho lahat ng kanyang mana. Tuwing kailan lang ba nakukuha ang mana? Kapag patay na yung tatay, ang magulang. So, ibig sabihin, ang ginawa po nung taong ito, pinatay niya na yung kanyang ama. Kinuha niya na yung kanyang mana eh. At after noon, siya po ay nagpunta sa napakalayong lugar, dala-dala niya lahat ng kanyang pera. Ngunit, nangyari po dahil siya ay busayak o naging aksaya sa kanyang pera, nawala hong lahat ng kanyang pera at ang kanyang mga ari-arian. Hanggang sa siya po ay namasukan bilang isang pig farmer. Sabihin nga po natin, pig farmer. Nagpapakain po siya ng mga baboy at hanggang sa dumating po ang point na siya po mismo, wala na po siyang makain. So anong ginawa niya? Pati po yung pagkain ng baboy, kinain niya na rin. At nung kinakain niya na po yun, saka po siya natauhan. Teka, nasan ako? Hindi naman ako baboy. Bakit ko kinakain to? Samantalang ang yaman-yaman ng aking ama. Ang tawag po dyan, siya po ay run away. He ran away from home. Ganyan po pala ang nararanasan ng naglalayas sa bahay. Napapakain ho ng kaning baboy. Sino ho nakatikim na ng kaning baboy dito? Wala. Sinong may gusto? Wala naman. Praise the Lord. Paano pa kaya kung run away from God ang iyo pong gagawin? Yun, you run away from home lang. Umalis ka lang sa bahay mo. Pero what if ang ginawa natin o ang gagawin natin is we run away from God? Kaya po ang pag-uusapan natin ngayong umaga is that the reality is we cannot run away from God.
Sabi mo sa iyong katabi, we cannot run away from God. Hallelujah. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, we're asking for your move in our midst. Thank you for your presence na kanina pa lamang po ay aming nararanasan. Salamat din po sa mga pagpapalang iyo pong iminibigay sa amin sa araw-araw. And we declare, Lord, that today, habang nihahasik mo ang iyong salita, ito'y matanim ng malalim sa aming mga puso. Panginoon, buksan ng bawat isa ang aming mga puso upang ma-receive namin ito. Hindi lamang sa aming isip, sa aming puso, kundi sa buong katauhan namin. Lord, we declare your victory in this place at patuloy namin kinakansela lahat ng gawa ng kaaway. In Jesus' name. Salamat, O God. Let your divine revelation flow. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Clap offering po para kay Lord. Praise God. Let us read Psalms 139, verse 7 up to 12. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. Verse 8. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. Verse 9. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me, and your strength will support me. And verse 11, I could ask the darkness to hide me, and the light around me to become night. And verse 12, but even in darkness, I cannot hide from you. Ito po sinasabi ng Biblia, that wherever or whatever we do, we cannot run away or we cannot hide from God. Isa pong the best example ay itong kinukwento ko sa inyo kanina. Siya po yung prodigal son. Sabi nga po natin, prodigal son. Siya po yung naglayas. Lumayas siya sa kanyang ama. Sa poder ng kanyang mga magulang. But what I want to share to you is somebody who ran away from God. Amen? Sino po ito? Si Jonah. Sabihin nga po natin, Jonah. Let us read Jonah chapter 1, verse 1 to 3. Pag-aralan po natin kung bakit ba, o kung paano bang itong si Jonah ay lumayo o tumakbong palayo sa ating Panginoon. Let's read. The Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Verse 2. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. Sabi po ni Lord kay Jonah, Jonas, sa Tagalog, ikaw ay bumangon, halika dito, pumunta ka doon sa city of Nineveh at ipakalat mo doon ang aking balita. Announce my judgment, announce my word to that place. And verse 3, but Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. Saan po siya nagpunta? Opposite direction. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Pwede bang ipakita natin yung isang photo? I don't know if it's clear. Ayan. So kung makikita po natin sa Joppa, diyan po nagpunta si Jonah patungo po sa Tarshish. Kung makikita po ninyo kung gaano kalayo ang Tarshish from Joppa, ay sobrang layo. 2,500 miles ang kanyang lalakbayin. Whereas, ang pinapupuntahan lang sa kanya ni Lord is Nineveh, which is 550 miles away. Alam niyo po, ito pong Tarshish, ito po ngayon ay nasa lugar po ng Europe. This is one of the southernmost part of Spain. Okay? Siya po ay nasa Israel. Okay? At pinapupunta po siya ng Lord doon sa Nineveh. Ngayon, pag-aralan natin. Saan po mas madaling pumunta? Doon sa mapa? Sa Nineveh o sa Tarshish? Sa Nineveh. Saglit lang. Hahatching lang siya, nandun na siya. Ganon kalapit. Pero yung 2,500 miles, parang dulo sa dulo po yung kanyang pupuntahan, but he chose to go there. Let's see why. Bakit po ganun na nangyari? Reasons po kung bakit si Jonah is running away. Bakit kaya? Alam na natin po ito eh. Si Jonah ay lumayo sa pagkakatawag ng Panginoon. Pero ano ba talaga yung dahilan kung bakit siya lumayo?
Number one, lumayo po si Jonah because Nineveh is a corrupt and evil city or a corrupt and evil place. I just want to give you a small historical fact kung ano po ba itong Nineveh. Ang Assyria po, sabihin nga po natin, Assyria. Ang Assyria, ito po ay isang lugar sa Middle East. Okay? At ang kanya pong capital ay Nineveh. Okay. Ito po ay isang bansa sa Middle East na ngayon po ay kilala bilang present-day Iraq. Sabihin nga po natin, Iraq. So, ito pong Nineveh ay capital ng Iraq. Kung kayo po ay nanonood ng world news, ito po yung lagi napapanood ko kapag ako'y nasa Abu Dhabi, world news. Kasi po malapit kami doon sa Middle East. Kung inyo pong nalalaman, medyo may konting tension po ngayon sa Middle East. Lalo na po sa lugar ng Saudi, Yemen, and Iraq, and Iran. Saudi, Yemen, and Iran. Sapagkat po nagkaroon po ng panibagong nuclear agreement ang Iran with the superpowers of the world, the America, Britain, France, Germany. At nung mapirmahan po yon, bigla pong parang nakawala sa koral ang Iran. Sapagkat sila po for a very long time, they were held by these sanctions given to them by the United Nations. At nung magsimula po silang ma-open o makawala sa sanction na yon o sa mga sanction na yon, doon po nagsimulang mag-boom o magsimula silang mag-start ng kanilang business outside of Iran. Dati po, self-sufficient lang sila. Sila pong gumagawa ng pagkain nila, sila ang gumagawa ng kanilang mga armas, lahat sila. Hindi po sila umaangkat kasi may sanctions nga po sa kanila. Pero nung mapirmahan yung nuclear deal, dito po nagsimula na mabuksan ang Iran to the world. At dahil po doon, sila po ay maraming oil. Marami rin silang oil and gas. Kung alam nyo po, ang Middle East po, this is one of the centers of oil and gas industry. At yung pong Iran, nung sila'y mag-open up, bigla po silang lumabas sa market at sila po yung may mababang halaga sa oil and gas. Kaya po, kung hindi nyo napapansin, meron pong slight recession ngayon sa Middle East. Sapagkat mahal po ang presyo ng oil ng mga taga-Middle East, UAE, Saudi, Qatar, compared sa binibigay po ng Iran. Kaya po meron pong mga nale-lay off ng mga kapatid natin o mga kababayan natin mula sa oil and gas. Sometimes, nabalita ko, 2,000 employees, bigla po silang na-lay off, pinauwi lahat because of this crisis. So, ngayon po, what I want to share is, ito po yung tension ngayon sa Middle East. At kung nanonood po kayo ng world news, siguro familiar din kayo sa Islamic State of Iraq and Syria o yung ISIS. Ito pong Islamic State, ito po yung one of the worst terrorist organization. Alam niyo po ba yung ISIS? Taas po ang kamay nung nakarinig na nung ISIS. Okay. Ito po, para po sa mga hindi nakakaalam, ito po yung one of the worst terrorist organization na lumabas dito sa mundo. At sila po ngayon ang may hawak ng Nineveh. Sabihin nga po natin Nineveh. Sila po ngayon ang may hawak ng Nineveh. At kung makikita natin sa world news, ang Nineveh po ngayon ay Mosul. Mosul, Iraq. Dito po ang base ng Islamic State. Nakikita po natin, this place is a terror-prone place. Ito po ang Nineveh, ito po yung lugar kung saan marami po ang mga mararahas na tao way back nung panahon po ni Jonah at nagfo-flow po ito hanggang ngayon. Dati po, dito sa Mosul o dito sa Nineveh, marami po dito ang mga mararahas na tao, even their kings. Ang mga hari po, ang hari ng Nineveh, ng Nineveh, siya po mismo ay napakarahas. Brutal siya. Siya po isang war freak. Sila po ay palasamba sa Diyos-Diyosan. At sila po yung mga tinuturing na murderers of the Middle East. So ito po ang background ng Nineveh. At dito po gustong papuntahin ni Lord si Jonah. Ito po ang isang reason. Dahil ayaw niya sa mga tao doon. Masasama po ang tao doon. Kaya nung sinabi sa kanya, narinig pa lang niya na
pumunta ka sa Nineveh. Ayaw niya na. Ayaw na ni Jonah. So this is the one reason. Dahil po, this is an evil place. This is a corrupt place. Number 2. What is the another reason kung bakit po ayaw ni Jonah sa Nineveh? Because of his obedience in the Jewish laws. Kung mapapansin niyo po, noong pong unang panahon, ayaw pong, o hindi sa ayaw, kundi nilagay po sa Jewish laws, o sa Torah, o dun sa kanila pong, sa kanilang batas ng mga Hudyo, bawal kayong makipamatok o makipag-usap sa mga hindi kapwa Hudyo. At ito pong mga Ninevites, they are not Jews. They are Gentiles. Kagaya po natin, we are Gentiles. But now we are spiritual Jews. Amen po ba? Sila po ay mga Gentiles. Kaya po, sabi po sa batas ng mga Hudyo, kapag ikaw ay nakipag-usap sa kanila, you yourself, you are defiling yourself. Ibig sabihin, pinadudumi mo ang iyong sarili. Kaya nga po, galit na galit ang mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus Christ. Because He keeps on talking with those people who are not Jews. He keeps on talking to Samaritans. He keeps on talking to those people outside Israel. At kaya po galit na galit itong mga Pariseo because this man, Jesus, He is beyond their laws. So ito po isa sa kung bakit ayaw niya pong pumunta. Kasi feeling ni Jonah, kapag pumunta siya sa lugar na iyon, magdudumi siya. Magiging isa siyang maruming tao dahil makikipag-communicate siya sa mga maruruming tao. Sa una, this place is a corrupt and evil place. Pangalawa, this is his obedience to the Jewish laws. Ayaw niyang madumihan. Pangatlo, meron po kasi siyang personal na motibo. Meron po siyang galit sa bayan ng Assyria. Alam niya po kasi ang history nitong bansang ito. Meron po siyang personal na galit. Ano po yung history na yon? Way back before the time of Jonah, nung pong time ni King Hezekiah, sabihin nga po natin, King Hezekiah. Nung time po ni King Hezekiah, number 1 nilang kaaway ang Kingdom of Assyria. At yun po, ang king nila ay si King Sennacherib. So, nung mga time na yon, lagi pong gustong sakupin nitong pong Assyria ang Israel. Pero, dahil po hawak ng Diyos ang bansang Israel, hindi niya hinayaan na mawala o matalo ang bansang ito ng ibang mga karatig bansa. Kaya personally, alam niya yung history, galit siya. Galit siya sa mga taga-Assyria. Kaya ayaw niya. Kaya pala ayaw niya. Kasi masama yung lugar na yon. Pangalawa, feeling niya, magdudumi siya kasi kakausapin niya mga hintil. At pangatlo, meron siyang personal bitterness. Bitirela ang lolo mo. Okay. Ay ngayon, si Jonah po may dahilan kung bakit po siya gustong lumayo sa Lord. At ito nga po yung 3. Pero hindi po yan naiiba sa atin. Marami po sa atin, sa ating kapanahonan ngayon, we are in the last days. Minsan, sa halip na tayo lumapit sa Panginoon, ang tendency pa is tayo lumayo sa Kanya. And we have our reasons. Meron po tayong mga sariling reasons. Ano naman yung mga reasons natin why we are running away from God? We have our own. Number 1, we feel we cannot be accepted by God. Isa po sa napakahirap gawin ay yung lumapit ka sa taong ayaw sa iyo. Tama po ba? At ito po minsan ang nararanasan natin. Feeling po kasi natin, hindi tayo tanggap ng Diyos. Feeling po kasi natin minsan, ikaw ay ire-reject niya. Feeling po natin, paparusahan niya po tayo lagi. Well, I want to tell you this, feeling mo lang yon. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang yon. Sabi po kasi ng Luke chapter 5 verse 32, I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Naparito po ang Panginoong Hesus, hindi po para sa matutuwid. Naparito po siya para po sa mga taong makasalanan at gustong magbalik loob. Amen.
Sino po ditong kinahabagan ng Diyos? Tayo pong lahat. We are not worthy of our standing now sa Panginoon. But because of His grace and mercy, He gave us the right to become His children. And we should be thankful for that. Pwede bang i-flash natin yung isang photo? Kaya po natin yan. Hindi po yan si Tatay Dante. Kamukha lang. Sino po yan? Si Dolphy Jr. po yan. Okay? Kilala po natin siya. Siya po ay isang Kristiyana. I want to share a small testimony of his life. Siya po ay pangatlo sa mga anak ni Mang Dolphy. At kung sa kasalanan at kasalanan din lang, sa tingin ko isa siya sa mga high-ranking sa mga gumawa ng kasalanan. Why? Because he, number 1, durugista. Number 2, womanizer. Number 3, manginginom, mabisyo. Lahat po ng bisyo ay nagawa niya. Hanggang sa dumating yung time, siya po ay nakulong pa. But sinabi niya, wala po siyang kinalaman doon. Nakulong siya sa salang arson and murder. And he was convicted to be jailed. Life sentence ang kanya pong sentensya. Ibig sabihin, 20 years na pagkakulong. At alam nyo, dumating po siya sa point, naroon na po siya sa kulungan, payat na daw po siya, parang bungo na ang kanyang muka, mahaba na yung kanyang balbas, sobrang lago na ng kanyang buhok. In short, wala nang pag-asa. At nakita niya po yung kalendaryo, sabi niya, wow, 2 weeks na pala akong hindi natutulog. Bakit? Even sa loob po ng kulungan, na doon ang shabu, na doon po ang bisyo. Sabi niya, mas malala pa ang nasa loob kaysa sa laya. Dahil naroon po daw lahat sa bilibid. Imagine niyo po yun. Hanggang sa dumating na po siya sa point, walang-wala na. Pero alam nyo, akala niya hindi siya kayang tanggapin ng Diyos. Pero dumating yung point, nanood po siya sa TV, nakita niya po nagpipreach si Brother Eddie Villanueva. At siya po ay naingganyong makinig. At para bang siya po ang pinatatamaan ng mga preaching na iyon. Hanggang sa siya po ay na-convince na sumunod po sa panalangin ng pagtanggap sa Diyos. At that day, he said that was the turning point of his life. Simula nung araw na yon, nagsimula na ang pagbabago ng kanyang buhay. He felt something. Sabi niya, hindi ko ito nararamdaman noon. I felt the love of God. I felt na for the first time, I am accepted. For the first time, naranasan ko pong umiyak sapagkat hindi ako dahil sa malungkot, kundi tears of joy. At simula noon po, unti-unti nang nabago ng Diyos ang buhay niya. At nagsimula na po siyang maglingkod sa Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. At doon po na ini-apply yung sinabi ng Biblia. Gaano man kapula ng iyong kasalanan, kaya yang gawing singputi ng yelo, ng niebe sa harapan ng Panginoon. Magbalik loob ka lang. Amen? Kaya po yung gawin ng Panginoon sa atin. Hindi ka niya i-reject. Kaya sabi mo sa katabi mo, balik ka na kay Lord. Amen. Na kay Lord naman po. Praise God. So ito po isa sa mga reasons kung bakit tayo lumalayo sa Diyos. Because we feel we are rejected. Ano ba? Number 2. We still want to enjoy the world. Ito po yung ginawa ng alibughang anak, ng prodigal son. He wanted to enjoy the world away from his father. Hiningi niya lahat ng kaya niyang mahingi sa kanyang ama. At ginawa niya pong happy party ang kanyang buhay. Hanggang sa dumating na po yung point na walang-wala na siya. Alam niyo po, mayroon po akong mga taong nakausap. Nasharean ko po. Personally, nag-share po ako sa kanila. Sabi po nila, Brad, marami na akong narinig na ganyan. Marami na akong narinig tungkol sa kay Jesus, sa Biblia. Marami na. Actually, naniniwala nga ako. Naniniwala ako dyan. Tama yan sinasabi mo. Kaso, mag-i-enjoy muna ako sa buhay ko.
Ako naman po ay napatingala. Mukha ba akong hindi enjoy sa buhay ko? Papayag kayo nun? Ang enjoyment lang daw ay kapag malayo ka sa Diyos. Hello? No. Naging reason ko na po yun noon. Born again, bado yan. Mawawala yung aking yung forma ko, yung forms ko, pag sumapi ako diyan sa kanilang mga kalukuhang iyan. Ganyan din ho ako noon. Dati ho, ako'y napunta sa church, nagtitingin lang ho ako ng magaganda. Kung mapapansin nyo, nandun pa po tayo sa Laurel Park. Ako ho ay pupunta sa church. Hindi wala naman ho sa puso ko pa yung paglilingkod at paglapit sa Diyos. Ako po yung nakatingin dyan. Nandun ako sa likod. Kaya ako nasa likod, ini-scan ko lahat ng mga nadaang babae. Sino kaya din ang pipwede sa akin? Ay, naku, maliit. Namumula pa. Nagpipreach yun. Medyo maganda ang kuhan. Maganda ang hilatsan nito. Pwede. Aabangan ko, Bago hindi din naman inabangan. Isa ho sa mga naabangan ko, yung asawa ko. Si Pastora Sab. At nung siya ho'y makita ko, talagang tinusok ang aking mga mata. Sabi ko, ito na kaya ito? Ayun na nga po. Yun lang ang purpose ko kaya ako attend. Ako'y nagtitingin na magaganda. Pero alam nyo, hindi lang matatapos sa ganun. Kung akala nyo, ang anak nyo, hindi siya nagpapatuloy sa Lord, dalhin nyo lang ng dalhin. Ang magulang ko, hindi nagsawa sa akin na ako'y dalhin, kahit ako'y nagtutulog-tulugan ho ako pag linggo. Pagkita kong gising na ako, mga 6:30, naku, mag-church na naman. Tulog-tulugan muna. Alam nyo naman ang tulog-tulugan hindi nagigising. Kailangan gising-gisingan para magising. Tulog-tulugan Hindi ho ako nagising. Kunyari pa. Pero alam nyo, hindi ako tinigilan ng aking mga magulang. Sinama ako sa church. Ako naman sunod nga, takot ho ako sa tatay ko Maganda ho pala yung meron takot yung anak sa tatay. Takot ho ako sa tatay ko. Pag sinabi niya, tara na, sama ako. Kahit ayaw ko, sasama ako. Kahit hindi ako naligo, babangon ako, sasama ako. Doon ako sa likod tatayo nga lang. Hindi nila ako mapilit tumabi sa kanila. Dahil mawawala ang aking scanning session. Okay. So, ang mga anak po, yung mga batang yan po ang mga youth natin na yan, isama nyo lang ng isama. Sa ngayon, nag-i-scan lang yan. Pero you don't know. Next year, 2 years from now, sila magiging pastor din. 3 years from now, they will share the word. 6 months from now, may involve sila sa ministry. Doon ako una. Na-involve po ako sa music ministry. Balik po tayo. Alam nyo, hindi ako maniniwala, hindi ako papayag na hindi enjoy ang sa Diyos. Hindi ako papayag na hindi enjoy ang kasama ang Lord. Tama po ba? Kasi sa kanilang pananalita, ayoko muna sumama sa inyo dahil ako'y mag-i-enjoy pa. Hindi ako napayag. Kayo papayag kayo? No. Ipakita natin sa mundo, masaya ang buhay Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ang buhay Kristiyano. May kanta pa nga yun ayaw ko na lang ang kantahin. At makaka-relate lang ako si nanay. Okay. So, number 2. Ang iba, ang reason nila, gusto nilang mag-enjoy. Hello, mas enjoy po kaya pagkasama si Lord. Number 3. Ito po ang danger. We feel that we are close enough to God. O yung spiritual stagnancy. Feeling natin, close na tayo kay Lord Okay na ako, pastor. Talagang ako ay lagi ko nang kasama si Lord. Every Sunday service, talagang nandun ako. Hindi natin napapansin, unti-unti na tayong lumalayo sa Lord kapag ang feeling mo, close ka na kay Lord. Parang ayaw mo na, tigil ka na. Ito po yung pagkakataon na feeling mo, everything is going your way. Ito yun. Yung time na feeling mo, wow, I'm super blessed. Okay. Bawat luhod mo sa Panginoon. Okay, bawat luhod mo, may tugon agad ang Panginoon. Bawat hingi mo, nare-receive mo agad. Pero ang hindi po natin alam, tatandaan natin,
Blessings can be problems. And problems are the road to blessings. Ang blessings mo pwedeng maging sanay ng problema mo. Pero ang itong sigurado, ang bawat problema, ito po ang susi o ito ang daan para sa pagpapala. Kayo po ba'y naniniwala doon? Dati po, nung wala ka pang sasakyan, ikaw lagi ang pinakamaaga sa church. As in, ikaw ang nagbubukas ng gate. Kinakatok mo si Kuya Genesis, buksan mo ito, magpupuri ako sa Panginoon. Pagtingin ni Kuya Genesis, 5:30 in the morning. Wow, super excited. Tapos, ikaw pa yung pinakahuling aalis. Bakit? Lalapit ka pa sa unahan. Haba ng pila, nagpapapray kay Bishop, ikaw pa yung nasa dulo. Pero hindi. I will wait unto the Lord. Wow, galing. Okay, paglapit ni Bishop, pray over sa'yo. Ano yung prayer request mo? Sasakyan po, Bishop. Ito po yung matagal ko ng panalangin. Ayun, praise the Lord. Nakuha mo yung sasakyan. Wow, ganda. Bagong-bago, ang bango. Ngayon, nung meron ka ng sasakyan, anong nangyari? Preaching na lang yung inaabutan mo. Wow! Dati aga-aga mo ngayon preaching na lang inaabutan mo. Tapos ikaw na rin yung pinakamaagang aalis. Nagpapaipis-ipis ka na, sabi nga sa Batangas. Paipis-ipis ka na, baka makita ka ni pastor. Bakit? Baka maubusan ho ako ng parking sa SM. Meron kong twira na sino ditong may sasakyan? Walang may gustong sasakyan? Sinong may sasakyan dito? Taas sa kamay. Hindi ho masamang magkasasakyan. Taas sa kamay ng may sasakyan. Hello? Sabihin mo sa nagtaas ng kamay, hoy, wag ganun Kadami-dami sasakyan diyan, tadalawa nagtaas Okay. Ito pa. Minsan, humihingi ka ng prayer sa Lord. Lord, gusto ko nang makalis ang aking mister, makapagtrabaho sa abroad. Dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha nito. Hindi. Dahil gusto ko nang umangat ang aming kabuhayan, mas lumaki ang sweldo, para mas makapagbigay ako sa iyo, Panginoon. Yan, yung mga prayer natin. Tapos, lagi ka nasa prayer meeting. Yan, talagang ikaw yung nawala ng lahat. Ikaw na lang ang nagpe-prayer meeting. Sige lang, diretso. Wala kang pakialam. Dahil meron kang pinahingi sa Panginoon Walang palya. Tapos, nakaalis na si Mister. Umalis na. Wow, praise the Lord, answered prayer. Ngayon, umalis na rin si Mrs. sa prayer meeting. Nawala na rin. Anong reason? Ay, Pastor, kami ho'y mag-chat ni Mister. Alam nyo naman, long distance relationship kami ngayon. Pas muna ako sa prayer meeting. Ayun, nadali na Nakuha na Minsan po ganun tayo Kapag may hinihingi tayo sa Lord, wow, Lord, kahit anong mangyari, ako'y sa iyo. Pero pag nakuha na natin minsan yung ating pinagpe-pray, Lord, diyan ka muna. Nakuha ko na ang aking gusto sa iyo. Si Lord po ay hindi natin sugar daddy. Dapat the more na na-bless ka, the more na nakuha mo yung pinagpe-pray mo, the more na lalo kang lalapit sa Lord. Lord, thank you sapagkat ako'y pinagpapala mo. Lord, salamat kasi tuloy-tuloy yung pagpapala. Panginoon, salamat na naman sa bagong blessing. Lord, lalo akong a-attend ng prayer meeting. Actually, magbubukas pa ako ng prayer meeting dito sa aming bahay. Pwede ho ba yun? Doon po sa Abu Dhabi, doon po sa Musafa, sa aming lugar. Ito po'y 2 years pa lang na church. At alam nyo, blessed na blessed ang mga tao doon. Meron ho ako ditong mga kapatid ngayon sa Musafa Nandito ba Sister Cathy? Pwede ka bang tumayo? Nandito ka ba? Wala pa? At si Sister Bell nandito? Ayun, yun pala. Kapatid, welcome. Yan ho yung mga kasama ko sa JA1 Musafa with her family. Si Bell, nandiyan na? Ayun, yun pala. Hello. God bless you. Kami ho doon, talagang kapag po, ito po sa glory ni Lord, kapag po merong mga natatanggap ng mga kapatiran ng pagpapala, the more na po silang lumalapit sa Panginoon. Because they know, without the blesser, there is no blessing. Without the provider, there is no provision.
Kaya po, the more po tayong binebless ng Lord, dapat the more po tayong lumalapit sa Kanya. There is no such word that you are close enough to the Lord. Wala pong ganon. You will never be close enough kasi ang gusto mo, lapit ka lang ng lapit sa Diyos. Ang contest po ngayon, kung paano ka palapitan ng palapitan sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ito po yung ating race dito sa mundo. Are you there? So ito po yung 3 reasons kung bakit po ang tao minsan po lumalayo sa Panginoon. Unang-una, feeling niya hindi siya tanggap, rejected. Number 2, sabi nila gustong ma-enjoy ang mundo, which is not true. Number 3, we feel that we are close enough to God, which is not true also. Lagi pa tayong may ilalapit sa Panginoon. So, balik tayo sa story. Whatever happened to Jonah ngayon? Ano nangyari? Jonah chapter 1 verse 4. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Dahil po sa pagpunta ni Jonah sa Joppa, sasakay po siya ng isang bangka o ng barko at pupunta po siya ng Tarshish. Pero, sabi po ng Biblia, ang Lord po ay nag-cause ng isang malakas na bagyo. Tama po ba? Sa kanilang daraanan. At sabi doon, sa sobrang lakas ng bagyo, halos mawasak yung kanilang barko. Yun po ang nangyari. Jump po tayo sa verse 15 to 17. Then the sailors picked Jonah up and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. And verse 17, now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. So nung malaman po nila na sabi po ni Jonah, ako ang dahilan kung bakit ganito, kung bakit sobrang lakas ng bagyo. Ang gawin ninyo, itapon nyo ako sa dagat para tumigil ang bagyo. Ginawa ho iyon nung mga nasa barko. At agad-agad, sabi ng Biblia, tumigil ang bagyo. Amen po ba? So, what happened after? Si Jonah po, unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat, hanggang sa siya po ay napalibutan na daw dito ng seaweeds. Okay? Hanggang sa siya ay nilunok ng isang higanting isda. Kung anong isda yon, hindi ko alam. Baka dilis. Okay. 3 araw at 3 gabi ho siya ang nadoon sa loob ng isda. Imagine ninyo. Kahirap imagine ano? Hindi naman makakapasok sa loob ng isda eh. Paano kaya? Imagine niyo na lang, kunyari nasa loob kayo ng isda. Anong amoy doon? Pagkakalansa. Madilim. Yan. After his prayer, ito po nangyari. So nasa loob na siya ng tiyan ng isda, siya po ay nanalangin. Ang tendency po niya ay manalangin. So ang ginawa niya, Jonah chapter 2 verse 10. Then the Lord ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. After niya pong mag-pray, after na pong naayos ang puso ni Jonah, sabi ng Lord, sige, after 3 days and 3 nights, iniluwa na siya ng isda doon po sa pangpang. Mag-beach ka na. O sige. Yan ho ang nangyari kay Jonah. Ay ngayon, ano naman ang mangyayari sa atin? What may happen to us? We can also get thrown in the stormy sea and raging waves and get swallowed by a great fish. For us to realize that we need to have a renewed perspective of our lives. James 1:12a, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Darating ho ang time, mga kapatid, lulunukin ka rin ng isda. Sabi mo sa katabi mo, darating ang time, lulunukin ka rin ng isda. For what reason? Para po ikaw ay matauhan. Para po magising tayo sa katotohanan. Ito po ang magpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng pagtawag ng Diyos sa atin. Alam niyo ang mangyayari? Kunyari, kanina, answered prayer na yung nag-abroad yung asawa. Aba, bigla na lamang pong nabalita, after 2 weeks, pauuwiin na si mister na nag-abroad. For whatever reason, we don't know.
Dahil daw po pinagtutulungan ng ibang mga lahi. Alam niyo ho, yun po ay normal sa ibang bansa. Lalo na po sa Middle East. Sometimes, Filipinos there are being bullied by the other nationalities. So, nakipag-away si mister, nakipagsuntukan. Yun, lay off, napauwi. Ano nangyari? Ibig sabihin, sila ay nalunok ng isda. Yung mapakaganda mong sasakyan, ano ka maganda sasakyan ngayon? Trailblazer, yan. Chevrolet Trailblazer ang sasakyan mo. Kaganda-ganda ng parking sa SM, kaaga-aga ng iyong alis sa church. Pumarking ka sa SM. Ngayon, after mong magtanghalian, paglabas mo, wasak-wasak yung sasakyan. Nagulungan ng pison. Mambihira naman, sikip-sikip na sa parkingan, nakadaan pa yung pison. At yung iyo lamang ang gayon. Yung mga katabi, ayos. Yung iyo lang. Wasak lahat. Ibig sabihin, ikaw ay nalunok ng isda. Kapatid, kung may pinagdadaanan po tayong problema, whether physically, financially, nasa loob ka lang ng isda. Sabi mo sa katabi mo, kung may problema ka, nasa loob ka lang ng isda. Ay bakit kaya ikaw ay nasa loob ng isda? Ay para ma-realize mo, maayos yung perspektibo mo. Kasi nung napagpala ka, bigla ka namang lumayo sa Diyos. Ay ilalagay ka uli sa isda nang ma-realize mo, hindi mo pala kailangan ng pagpapala, ang kailangan mo yung nagpapala. Na ang buhay Kristiyano po ay hindi natatapos sa hingi-hingi lang. Lord, pahingi, pahingi, pahingi. Dapat ikaw, bigay ka rin. Bigay, bigay, bigay. Hindi niyo po napapansin kung sino yung mapagbigay, siya ang mayaman. Sino ditong mapagbigay? Ayun, galing. Na hindi porket na-receive mo na ang blessing ay laylo ka muna kay Lord. Lalayo muna kay Lord. O kaya naman, nagkamali ka, nagkasala, masyado mong dinadown ang sarili mo. Grabe Panginoon, grabe nagawa ko. Hindi ko na kayang lumapit muli sa iyo. Kala mo hindi ka na kayang patawarin ni Lord. Tandaan po natin, hindi ho tayo makakalabas sa loob ng isda hanggat hindi na itama ng pagsubok ang mga maling pananaw sa ating buhay. Tama po ba? Sa loob ho ng isda, madilim, mabaho, malansa, wala ng pag-asa, wala ng buhay. Pwede pong hayaan ni Lord na makarating ka sa lowest point ng buhay mo. Minsan, Panginoon, ako na may na-attend Ako naman ay lumalapit sa iyo Bakit ako'y problemado pa rin? Kapatid, wala naman hong exempted sa problema. Hindi naman sinabi ng Lord na kapag ikaw ay naging Kristiyano o naging born again, wala ka ng problemang haharapin. Ang kaibahan lang, may problema ka pero kasama mo si Lord. May problema ka pero kita mo sa likod ng mga problema mo, mayroong kumikilos at inaayos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Because God is a God who bless those people who draw near to Him. Kung ikaw ay lumalapit sa Diyos and yet may problema ka, kapatid, I tell you, malapit ka nang lumabas sa isda. Amen po ba? Alam niya po kasi minsan, hindi siya ang priority natin. Last option lang, sasabihin natin, Diyos ko po, ano nangyayari sa buhay ko? Saka ka lang hihingi sa Diyos kapag ikaw ay nasa lowest point na ng buhay mo. Saka ka lang makakaalaala. So para maalala mo siya, mapapahagis ka sa gitna ng dagat na nagbabagyuhan at malulunok ka ng isda para maalala mo ang Diyos. At kapag ikaw po ay ayos na, pasasaan ba't iluluwa ka din ng isda? Kapag ayos na yung puso mo sa Panginoon, hindi ka na yung palayo sa Kanya, palapit ka na, darating yung time, iluluwa ka rin ng isda. At pagluwa niya sa iyo, ikaw ay bago na. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Ikaw na yung bagong Juan, bagong Pedro, na dating mareklamo, ngayon, hindi na mareklamo, mapagpasalamat na. Ikaw yung dating
Pedro na nakatingin lang sa pagpapala. Ngayon, ang tinitingnan mo na yung nagpapala. Why? Because you have a changed perspective inside the fish. Ikaw ay isang mas handa, mas matatag, mas matapang, sapagkat saan man tayo magpunta, nasa loob ka man ng isda o wala, na doon ka man sa pinakamalayong lugar ng Batangas, alam ng Diyos kung anong nangyayari sa buhay mo. Hindi mababago po iyon. Amen po ba? God will stay the same yesterday, today, and forever. Dito na po ako magtatapos. Sabi po ng Jeremiah 29:11, paborito natin. We are called by God not to perish or suffer, but to be blessed, to be a blessing. Sino ditong naniniwala, tinawag siya ng Diyos para pagpalain? Hindi ka tinawag ng Diyos para maghirap. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging mayabang o something. Tinawag ka ng Diyos para ikay pagpalain. Amen. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Ang plano pala sa atin ng Diyos is to bless us, prosper us, and not to harm us. Kundi binigyan po tayo ng chance ng Lord upang lumapit sa Kanya, ibigay ang ating buhay, at maranasan natin ang tunay na kahulugan o purpose mo sa buhay natin dito sa mundo. Si Jonas po, paglabas niya ng isda, bago na siya. Yun uli ang instruction ni Lord, pumunta ka sa Nineveh, pumunta pa rin siya, pumunta na siya, kasi alam niya, ito yung gusto ng Lord sa buhay ko. So ngayon kapatid, if you still don't know what the Lord wants for you, it's about time. It's about time. Baka nasa loob ka lang ng isda na gusto niya. Magmuni-muni ka. Hindi mo kayang takbuhan si Lord. Lagi siyang kasama mo. Pwede ba tayong tumayo? Pwede pong isang clap offering para sa ating Diyos na buhay. Ngayon po, nasa sa atin ang pagpapasya. Lalapit ba tayo sa Diyos? Sa ating mga pinagdaraanan? O lalayo? Ang lahat po na willing lumapit sa Diyos at muli magsuko ng kanilang buhay. Pwede ko ba kayong anyayahan sa harapan? So I can pray for you. Ang lahat po ng willing na sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, Lord, alam ko naman na kulang ang lakas ko, kulang ang aking talino, kulang ang galing ko para lutasin ko ang problema ko. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, sinusuko ko na sa iyong lahat. Everything, Lord. Because apart from you, I can do nothing. Apart from you, Lord, I am nothing. That's why I want to offer my life unto you. Sige lang po. Hindi po ito gaya-gaya or something. If you are being led by the Lord to once again commit yourself, nasasabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako po ay pagod na. Panginoon, gusto ko nang makalabas sa isdang ito. Lord, baguhin mo ang isip ko. Baguhin mo ang puso ko. As we sing that song. Hallelujah. Let's stay in the presence of the Lord. Let's pray. Thank you, Jesus. Draw me close to you. Kung feeling mo malayo ka na sa Diyos, this is your time. Never let me go. Hallelujah. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
time. This is your time to again commit yourself to Him. If you feel ito na yung panahon na tinalaga ng Lord para sa iyo, this is your time. Draw near to God. Ask for His forgiveness. Kung lagi kang nakatingin sa blessings noon, well, this is the time to look at the blesser. This is your time. Hallelujah. Lord, forgive your people. Panginoon, sa kanilang kapakumbabaan, sa paglapit sa iyo, sa pagdulog sa iyo, let your divine touch be upon them right now in Jesus' name. Hayaan mo ang iyong malambing na yakap, ang mapagmahal mong yakap sa kanila, saying to them, I did not reject you. Lord, ipakita mo ngayon sa kanila that you love them through your embrace in Jesus' name. Salamat, O God. And I pray for these people, Panginoon. Kung ano man ang dalangin ng kanilang puso, Lord, grant them in Jesus' mighty name. And Lord, kapalit ng kanilang humility, kapalit po kanila ng kanilang pag-surrender sa iyo, ibigay mo po sa kanila, Panginoon Diyos, ang pagpapalang hindi lubos maisip, makita, hindi pa nila nakikita, hindi pa nila naririnig. Bless them mightily, O God, in Jesus' name. But I declare that blessings, spiritually po, spiritual blessings, ang ipagkaloob mo sa kanila. That they will not perish. Hindi po sila mawawala at malalayo pa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. I bless each and everyone na naririto ngayon sa harapan. And even those people na nasa likuran at nasa stands. I declare the abundance of the Lord flow upon each and every person na naririto ngayon. At I declare, Lord God, sa lahat ng mga taong tumatakbong palapit sa iyo, I declare your provision. I declare your favor upon favor in Jesus' mighty name. Whatever their desires, according to your will, ipagkaloob mo. In Jesus' name. Salamat, O God. I entrust each and every one of these people unto you. To God be the glory. Lahat ng taong naririto na nagbuhos ng kanilang luha, ng kanilang emosyon sa iyo, you will change their situation, O God. From negative, you will turn into positive in Jesus' name. Yung from good situation, you will turn into a better situation. From a better situation, you will turn into the best situation na inilaan mo para sa iyong mga anak. Salamat, O Diyos. Muli naming inire-recommit ang aming buhay sa iyo. Can we raise up our hands today as a sign of our recommitment and surrender to the Lord? Shall we say, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buong buhay ko. Hindi ko na kaya. Ikaw na po ang manguna. Mula ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag at sa iyong pag-ibig. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 You are super blessed. To God be the glory. God bless you all po. God bless you all. God bless you all.